Kumain po kaming magbarkada sa karinderya malapit sa aming school at habang nasa klase ay sumakit pare-pareho ang aming tiyan. At ang isa kong barkada ay nahimatay na rin dahil di na po niya makayanan. Tumawag po ng ambulansya ang aming professor para dalhin po kami sa hospital at ang sabi po ay food poison daw po kami. Ano po ba ang dapat gawin? May pananagutan po ba ang may-ari ng karinderya? At upang sagutin ang katanungang legal na yan, narito ang ating panauhing abogado. On the line, makakausap po natin si Attorney Noel Valerio mula sa MCGI Law Center. Attorney Valerio, welcome po sa Serbisyong Bayanihan. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Good afternoon, Attorney Noel. Ay, good afternoon. Maraming salamat sa pag-anyaya ho sa akin. Ay, good afternoon po sa lahat ng nakikinig. Dun sa katanungan kung mayroon bang liability, mayroon bang pananagutan ang may-ari ng karinderya, pag may poisoning, 100% mayroong liability. Kaya lang, ito yung importante kasing, ito yung pinaka-importanting elemento ho. Bago ka makapag-file ng kaso, kailangan matest mo ho yung pagkain na kinain mo. Kung merong yung pinagkainan mo, mabigyan sila ng sample, ipatest ito sa local sanitary department po ng local government at yun dinadala nila normally dito sa FDA, Food Drugs Administration. So, may pananagutan ho ba? Mayroon kung halimbawa talagang may connection yung pagkain na kinain mo doon sa sakit na dinaranas mo dahil sobrang tagal, mayroon ng mold, yung kinain mo. So, kaya lang dito, mayroon dapat scientific findings out of the laboratory examination ng pagkain. So, kapag ka nagtagal na rin at hindi mo na patunayan, mahirap po din. Pero ito yung malinaw sa batas. Ang batas po natin, maski itong constitution, ay nagsasaad na isa sa state policy ng ating gobyerno, ng ating government, no, ay proteksyonan yung kalusugan ng mamamayan Pilipino. So kaya nga ho mayroon tayong batas, ito yung tinatawag nilang Republic Act 10611, no? Ito po yung Food Safety Act, no? At dito kapag ka napatunayan na ikaw ay na may laso, may poison yung food mo na binibenta sa karinderya, binibenta sa maski itong mga soft drinks, yung mga anything food, no, na kinakain, anything na ini-intake, no, may penalty ho yan. Kung karinderya, kaya ba ang natustusin ang penalty na sinasad ng batas? Ang sinasad ng batas, ang fine, although walang imprisonment kasi unintentional ho yan, ay 200 to 300,000 ang fine, and then suspension for a period of 1 year. Hindi ka pwedeng mag-business for a period of 1 year once na napatunayan. Pero only when it is napatunayan. Kaya lang ho, yun, karamihan ng karinderya kasi, ang totoo yan, hindi yan dumadaan ng sanitary inspection. Pero kung doon sa katanungan ng ating tumawag, nako, may penalty ho talaga at may fine. Okay. Pero may condition ito. Okay, Attorney, yung sinabi niyo po, Attorney Noel, na may mga process pala na pagdadaanan. Kailangan, bago ka makapag-file ng kaso, ay dapat munang matest, ano po, kung talaga na may poison yung pagkain, may scientific findings, and that's the time for you to elevate that in the court. Now, ang problema din po, Attorney, kung halimbawa walang kakayahan at hindi, sabi nyo nga po, karamihan ang mga maliliit na mga karinderya, kagaya nung nakita natin kanina. Kung wala naman imprisonment, 250 to 300,000 and 1 year din yung parang closure nung kanyang business. Ang liit-liit po nun. Attorney, kadalasan ba nagpa-prosper yung mga ganitong klaseng kaso kahit na mayroon tayong batas, yung Food Safety Act, Attorney? Mayroon bang napaparusahan ng mga maliliit na karinderya? In the first place, unang-una, hindi naman talaga po yan kumukuha ng mga business permit po, Attorney, kalimitan. Di ba po, Attorney Noel? Yes, mayroon napaparusahan ho dyan. In fact, mayroon akong kaso na ganyan na check ko sa FDA.
Kaya lang malaki yung company. Ayoko nang sabihin, Okay. pero napatunayan namin na mayroong mali, may poison na hindi naman sinasadya. So pinag-fine yung establishment. Pero sa maliliit, kahit na maliliit, regardless ho, kasi yung buhay is buhay eh. That's ka correct, nakasakit that's sa mali, correct. mahirap po yan. So yung 200 to 300,000 fine na ini-impose ng batas ay kung tutusin, no? Maliit ho yan compared sa suffering, yung pain na That's correct. That's stress correct. that you will sustain. Maliit ho yan. Kaya lang, yun lang po ang sinasado ng batas natin. So, dapat ba na i-penalize yan kahit na napakaliit po at hindi rin nag-apply ng mga business permit po yan? Dapat lang. Kasi obligasyon ho yan eh. Obligasyon That's ng may-ari ng hindi po pwedeng ilagay natin sa tabi at ilagay sa huwag natin sa alang-alang ang health ng bawat isa sa atin. Maski maliit ho yan, hindi ho nagsasabi ang batas na pag maliit ka, exempted ka. Hindi sinasabi ng batas kung karinderya ka lang at kinikita mo sa 2,000 isang araw, hindi niya ganun sinasabi. Ang sinasabi ng batas, may obligasyon kayo para pangalagaan ng kalusugan. At pag hindi kayo sumunod, kasalanan na may-ari ho yan. At kailangan niyang bunuhin yung 200 to 300,000, obligasyon ho yan, penalty ho yan. Otherwise, ang gagawin ko na lang, pasensya na ho, malit lang ho ako. Kahit na mag-serve ako ng nakakatira ng katawan na pagkain, hanggang dito lang ako hindi na ako liable. Hindi ho. Walang exemption ho yan.